So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Skygo Baliwag branch para sa update natin dito sa motorcycle na to. Ngayong araw na to, ngayong 2025, meron silang version ngayong 2025. So ito yung Duke 110 or Skygo Duke 110. So alamin natin yung presyo nito at yung specification nito kung sulit nga ba ngayong 2025. Ayos na ayos siya. You won't see me stop, no, you won't see me quit. I'm gonna make it to the top if it's the last thing I did. Never catch me, man, I'm gone, cause I'll be working off the grid. Grinding through all the pain, I said I'd do it and I did. I'm the type to work until my hands fucking bleed. I'm the type to fight when others fall into their knees. I'm the type to ask for more pain, get it please. Cause on the other side of pain is everything I fucking need. I got a hunger inside of me, a flame ignites entirely. I work daily quietly to build a perfect life. So ayun na nga, ngayong 2025, meron tayong nakita na motorcycle na bago. Ito yung Skygo Duke 110. So at least ngayong 2025, nilabas na ulit yung bagong Duke 110. So medyo matagal na rin tayong hindi nakapag-vlog na ito. Alamin na natin yan. Ikutan na natin. Ayos na ayos yan. So ayun na nga sa kanyang front view. Dito pa rin ay meron pa rin tayo ritong bulb type, pero sana dito is gawin nilang LED, 'di ba? So para at least merong mga bago man lang dito sa motorcycle nito. Alam niyo naman na usong-uso ngayon ng mga LED na halos lahat ng ilaw ay naka-LED, 'di ba? Pero at least dito, di tayo binigo ni Skygo na gumanda yung kanyang decals, yung color variant niya, maganda yung alam niyo yung paint job, ang ganda nung itsura, ang ganda ng finish. And ayan na nga, dito sa side meron tayong chrome. Okay, medyo maangas yung datingan dito sa harap. May mga lining din tayo dyan. And sa pagbaba natin, meron tayong Skygo rito na logo. Pero alam ko, babaguhin na yan yung logo ni Skygo. Abang-abang lang tayo sa bago nilang logo. Pero nilaunch na yan yung bagong logo nila. So meron din tayo rito design na ganyan. Ayan. So meron pa rin tayong bolts na dalawa na lang. Hindi na siya tatlo, no? Compared dun sa ibang nakita natin na ganitong parang smash type yung datingan. Pero dito yung signal light niya. Ito may LED rito. Park light niya, LED. Ito yung signal light niya. May chrome style dito. And may opening type naman siya rito. So medyo may mga pa-sharp design din siya. Yung decals natin, meron siyang Skygo 110 dito. Decals din dito. And then dito sa side, yung decals niya. Ayan. Tapos ito naman yung pangalan niya. So bago din. So meron dyan blue and kulay gray. Ayan. So yung front fender niya, malapad din. Tsaka flexible din yan. Meron din tayong extension na matte finish naman to. Malapad din and then mahaba. Naka-telescopic fork tayo rito. Naka-word spoke. At yung size dito ay 70-90 by 17. So medyo manipis yung tires. Pero okay na yan, saktuhan lang yung design niya rito. Tsaka, kagandahan, ito ay naka single disc brake, naka gold na yung ating caliper dito, na naka dual path caliper. And Euro 3, tapos naka air cooled tayo dito. Ayan. So, sa side, kita natin meron tayong kickstart. Okay, ayan. Meron tayong Skygo rito na naka-engrave. And then, yung ating rear brake pedal, sobrang smooth lang din. Yung ating foot pegs na hindi siya napiflip. And combination ng rubber and metal. Ayan. So dito, pwede tayo mag-adjust dito ng ating carb. And yung design natin dito, meron tayong glossy na gray. Combination ng matte finish. Ayan. So, meron din tayong foot pegs dito. Malapad din. Combination din ng rubber and metal. And then maganda yung finish dito eh. Dito naman sa side, matte finish. Ayan. So, ito yung pinaka-decals niya. Ang ganda ng font eh, no? Ayan, meron siyang Duke. And then, may nakalagay dito, 4-stroke sport. Ayan. So, yung tambucho, kita natin dito, medyo manipis yung kanyang elbow. Pero yung kanyang cover, metal naman yan. So, meron din tayong swing arm. And then, adjustable yung ating shock dito sa likod. Dalawa naman yan. Naka-drum brake tayo dito sa likod. Naka-word spoke din tayo. And then, yung size naman dito sa likod is 80 by 90 by 17. Ayan. Sa upuan, sobrang lambot din ang upuan nito. Tapos, sobrang kapal din.
Ganyan ang itsura niya. Yan. So, maganda yan sa long ride. So, nga pala, pwede nyo i-long ride nga pala itong Duke 110 kung nag-aalangan kayo mag-long ride. Pwede to. Okay, so wala naman yan sa CC. Diba? Hindi kayo magsisisi rito. Tapos, sobrang tipid din ng isang to. So, meron din tayo rito helmet hook. And then, may compartment tayo. May takip yan. Diba? So, at least double protection para sa ating mga gamit. Meron siyang takip. Hindi siya basta-basta mababasa. Yan. So, yung lagay ng ating battery. And then, kahit pa paano, meron tayong compartment. And then, yung ating gas tank dito. So, sana dito, kahit manipis na goma, para hindi nagagasgas yung ating paint. Okay? So, sayang din naman. So, grab bar. Okay? Ito, metal. Ayan. Metal siguro to. Ayan. Combination ng metal and rubber. Ayan, mapapansin mo naman, mapipiga mo naman siya. Ayan. So, ayan, makita mo kasi dito na metal. And then, meron siyang coating na rubber. Ayan. So, kahit pukpukin mo yan, metal yung tunog niya. Okay? So, sa kanyang ignition, meron tayo ritong shutter lock. And then, yung itsura ng ating susi, ganyan. Okay? So, maganda rin yung paint job dito. So, wala rin tong side pocket. Pero sana dito, naglagay sila ng kahit side pocket. And then, USB charging port, diba? So, sa handlebar natin is naka-upright position and analog type yung ating panel. Ayan. So, makikita natin dito is speedometer, odometer. Meron tayong signal light, neutral, 1 to 4, fuel gauge, and pag naka-high beam. So, dito sa part na to, matte. And meron din tayo rin sa mga switches, high and low, signal light, busina, and then choke. Kasi carb type pa rin naman ng isang to. Yung grip niya, makapit din. Semi-automatic nga pa lang isang to. Dito naman sa side, meron tayong park light, headlight, and off, and electric starter. So, lever niya, yan, malapad din. Smooth. Yung grip, makapit, lalo na yung part dito. And yung ating throttle, sobrang babaw. Ayan. So, dito naman sa side or sa likod, yung ating taillight is naka-bulb type pa rin tayo rito. Sa gitna, may chrome. Signal light niya, bulb type din. Yung ating reflector, lagayan ng plate. Tapos yung fender niya is plastic. Ayan. Sobrang flexible din. Dito sa side, meron tayong open part or dito sinususian yung ating upuan. Okay? Then, meron din tayong chain cover. Sprocket naman natin dito ay anong size? 37. Ayan. So, naka-dual head shifter din tayo rito. And yung ating gear position is puro pababa. Pag magpapalit tayo ng gear. Ayan. Side stand. So, sana dito may mga safety features din para sa side stand. Para at least dun sa mga rider natin, safety lang din naman para dagdag forma lang din or safety features para dito. So, ayan, sa tingin nyo, sulit nga ba ang kanyang forma? Alamin naman natin yung specification and price niya. So, ayos na siya. Honesty, a place where my mind is free from the chains of society. I take all anxiety and turn it to the finer things. Oh, don't take it slow, I got these places to go. I wanna grow, I wanna be something more. A different mode, I'll hit if I gotta go. Cause I got something to show the world that one day will know. You won't see me stop, no, you won't see me quit. I'm gonna make it to the top if it's the last thing I did. Never catch me, man, I'm gone. Cause I'll be working off the grid, grinding through all the pain. I said I'd do it and I did. I'm the type to work until my hands fucking bleed. I'm the type to fight when others fall into their knees. So, yun na nga, ngayong 2025, mauupuan din natin. At ngayon ko lang din ulit nakita na mayroong available na unit ng Duke. So, mas magandang color combination na kulay blue and kulay black. So, glossy finish yung kanilang combination. Okay, sa lahat ng mga parts na glossy. And then, meron din pala tayo rito mga kulay gray din. So, ayan, mas maganda. Mas maporma yung itsura niya ngayon. Lalo na yung decals niya, mas minimalist, mas okay, mas magandang tingnan. So, side stand muna natin. Okay. Try natin. Okay, 5'2" ang ating height. Ganyan ang itsura niya kapag naka-side stand. And 5'2" ang ating height. Sakyan na natin para at least dun sa mga gusto or willing na bumili. Nakatulad ko yung height, meron kayong reference. So,
ganyan ang tsura natin. Yun oh, malambot yung upuan, good shoe upuan. Sobrang tingkad tayo rito pero manageable naman yan kasi nga sobrang gaan din ng motorcycle na to. Ayan, sa shock niya, sobrang ganda din ng shock niya sa harap. Sa likod din, maganda rin yung shock sa likod. And napaka-komportable nung position natin dito. So ito nga pala is semi-automatic. Wala tong clutch, okay? So, ayan, komportable, ganda ng upuan. Sobrang lambot, and then sa likod natin or sa OBR natin maluwag pa. Sa turning radius natin dito is malawak din yung kanyang turning radius. So pwede pa tayong maglagay dito sa harap ng gamit. Pwede tayong bumili dito ng bracket para at least hindi nagagasgasan yung ating fairings dito sa harap. Okay? So ayan, napaka-sporty looking nung bagong Duke 110 ngayong 2025, di ba? So, mas ano siya, mas premium siyang tingnan. Ang kinis ng itsura niya. Gusto ko yung kulay nila. Okay? So, sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, ilalagay ko yung contact number dyan ni Skygo Baliwag para at least rekta na kayo sa kanilang mag-inquire or pwede nyo naman din akong i-message para at least ma-assist ko kayo. So, ayan. Sa tingin nyo, sulit nga bang specs niya? Yung kanyang price, tingnan na natin, alamin na natin yan. So, let's go. Ayan. So, pero bago yun, center stand natin kung abot ba or kaya ba nating i-center stand nang hindi tayo nahihirapan. Yun, napakadali lang. Ayos. So yun ang mga best, no? Sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga ng 47,000. So sa lahat ng mga gustong kumuha ng cash, available din naman po yan, and available din sila sa installment. So ilalagay ko dyan sa screen nyo magkano nga ba ang kanilang terms at yung kanilang rebate kung may rebate sila. So, ayan, sa tingin nyo, sulit nga ba ang kanyang presyo ngayong 2025? Comment nyo naman yan sa baba, at para naman doon sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, comment nyo yung experience nyo sa motor na to. Para at least makatulong tayo dun sa iba na gustong bumili ng ganitong motor. Ayos yan, di ba? So, ayun na mga best, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga, ay markahan mo na yan, mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, click mo na rin notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So, lagi yung tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So, kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Aha. My hands fucking